Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Dito po ay katatapos lamang ng malakas na ulan at hangin. Mula pa kagabi, consistent yung ulan. At halos daw sabay-sabay. Nag-brown out. Ayan. Pero ngayon ay kung titingnan natin ay wala na siya. Nag-stop na yung ulan. Kaya nagpapasalamat ako sa ating Diyos na kailanman hindi siya nagpapabaya, at siya yung Diyos na nagpo-protect sa ating lahat, especially sa kanyang mga anak, at lalo tigit hindi siya nagkukulang sa atin. Sometimes may mga pagkakataon sa kabuhay natin na sabay-sabay ang storm na nag-aabot, maaring personal, maaring sa family, maaring sa community or sa ating bansang Pilipinas, or storm talaga na literal. Pero ma-realize natin lahat may purpose, lahat may alam ng Diyos, hindi siya bulag. At yan yung kaparaanan ng Diyos para ang tao ay mabuksan ng isip at ang puso na ang lahat ng mga bagay dito sa kalibutan ay temporary lamang, pansamantala. Pwedeng masira, pwedeng mawala, pwedeng maubos, at kailanman ay hindi siya tatagal, temporary lamang siya dito. Even yung ating kabuhi na isa lang na binigay ng Diyos para sa atin, sometimes pag mang isa ka na lang maiisip mo or makapaminsar ka na kung ano ba talaga ang dapat mong paglaanan ng panahon, ano ba talaga yung dapat mong gawin, at yung mga natitirang sabi nga dyan oras, panahon mo dito sa kalibutan ay paano mo i-invest sa mga magagandang bagay. At tigit sa lahat, minsan may mga times na kahit anong gawin natin sa ating kabuhi ay kulang pa rin, hindi pa rin natin na-meet yung mga ginadesire natin. Sabi nga ng isang mayor na napanood ko na nag-speech, gin-interview siya, yung desire ng tao walang hangganan. Kumbaga ang tao magiging sakim or hindi matatapos yung kanyang desire, di ba? Nakuha mo na yung una mong desire, nakuha mo na yung mga ganitong mga bagay, even may mga taong success naman yung kanilang kabuhi, pero bakit hindi pa rin sila kontento? Ang desire ng tao walang katapusan sa mga bagay na temporary lang. Pero yung Diyos nag-remind sa atin palagi na ang sabi niyan, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Na ang encouragement ng Bible sa atin na ang desire ng Diyos, yun din yung maging desire nating mga tao. Kasi bakit? Kasi hindi tayo mag-fail, hindi tayo masasaktan kung ano man yung maaari sa atin. Kumbaga makikita natin lahat ng mga nangyayari sa ating kabuhi ay may kumbaga alam ng Diyos, at kailanman hindi niya tayo pababayaan. Na sabi nga dyan na manatili tayo doon sa ating pagkaalipin sa desire natin lang, na kaysa hindi naman yun yung kalooban ng Diyos para sa atin. Ang nais ng Diyos na maging desire natin is yung desire ng Diyos, na sabi doon yung ating pagtitiwala sa Diyos, yung ating delight sa Kanya lamang, hindi sa mga bagay dito sa kalibutan. Sabi nga sa Psalm 37 verse 3 and 4, sabi doon, trust in the Lord and do good, so shall thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord. Kasi yung makikita natin dyan na Lord, yan yung covenant keeping name ng Ginoo o ng ating Panginoon. Hindi shall give thee the desires of thine heart.
Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. So makikita natin na kapag ang desire ng Diyos, maging desire natin ay iso-surrender natin, ikukumit natin lahat sa Kanya, even yung ating mga lakad, kasi yung ngaran niya palang pag ang Diyos nangako ay tutuparin niya, hindi mapapako. So sa buhay natin, anumang bagyong mag-abot ay magtiwala pa rin tayo sa Diyos, i-commit natin yung ating mga lakad sa Kanya. Huwag tayong magtiwala sa ating mga sarili lang, bagkos magtiwala tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at tumutupad ng pangako. So ano man situation mo ngayon, malayo ka man sa pamilya mo or makakaranas ng bagyo, literally, hindi pa huli ang lahat, may pag-asa. Magtiwala ka lang sa Diyos at gawin mo yung mabuti, gawin mo yung tama, at higit sa lahat yung delight mo o ilagak mo yung iyong sa ating Ginoo. Ang desire mo, ang desire ng Diyos, maging desire mo din, and mga lakad natin, i-commit natin sa Diyos, at kailanman ay Diyos ang magdadirect niyan, at hindi tayo mabibigo, hindi tayo mag-fail, kasi ang Diyos natin kailanman hindi siya nag-fail. So maraming salamat sa kadyang gabi, ingat kayo at nag-prepare na, lalo ngayon na hindi natin alam, basta bigla na naman umulan, lumakas ang hangin, prepare na natin yung ating mga dapat ihanda, magluto na, kung maaari kumain ng maaga sama-sama yung pamilya, at mag-charge na din yung mga dapat i-charge, at mga muyo gihapon. Always pray, kasi kung tayo lang mga tao, wala tayong mahimo. Always depend on God, trust on God, and call unto Him, kasi siya lang naman ang nakakarinig, nakakaalam ng ating mga concern, ng ating mga puso, even yung desire natin. Salamat, ingat kayo palagi, and God bless us all. Bye bye.